kababayan, welcome to my POV o doon sa mga bulag na tagasunod ng oposisyon. Welcome sa inyong reality check. Panoorin ninyo ang aktual na pag-isa kay Chel Jukno. Dito napatunayan na ang buong naratibo ng mga anti-Duterte ay nakasandig lang sa baka sakali at walang kaebidensya. No? So heto ang clip, panoorin ninyo kung paano sila nabuko. Pagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin figuring all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din? Hindi po. You still don't know what you'll see? We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit. Paglabas, 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Boom! Huling-huli sa sariling bibig, mga kapatid. Narinig niyo ba yun? Sabi na Chel Jukno, precisely. Inamin niya. Sumang-ayon siya na kaya lang niya gustong halongkatin at isupina ang mga bank records ay dahil nagbabakasakali, nag-iispekulasyon at nangingisda lang sila. So tingnan natin ito sa tatlong matitining legal lens, mga kababayan, para makita ninyo kung gaano kalaki ang sablay ng prosecution. Una, ang pagbabawal sa fishing expedition. Sa ilalim ng ating rules of court at ng kilalang jurisprudence sa kasong Afluencia versus Metrobank, mga kababayan, bawal na bawal sa isang court of law ang tinatawag na fishing expedition, no? So hindi pwedeng gamitin ng isang abogado ang kapangyarihan ng korte o ng senado para mag-issue ng supina sa layuning magbabakasakali na may makikitang dumi. Ang ebidensya, mga kababayan, dapat nariyan na bago ka mag-akusa. Hindi yung mag-aakusa ka muna para bigyan ka ng lisensya na maghalongkat ng buhay ng may buhay. Diba? Pangalawa, ang definisyon ng evidentiary facts, no? Nang tanongin ni Senator Alan kung anong makukuha, anong sabi ni Jukno? Sabi niya, the evidentiary facts, Your Honor, that were not yet, hindi pa nakita ng House. Teka, ang evidentiary facts, mga babayan, ay mga konkretong katotohanan na nagpapatunay sa isang akusasyon. So paano naging evidentiary fact ang isang bagay na hindi mo pa nakikita at pinatutunayan? Ang tawag dyan, mga kababayan, sa batas ay speculation at conjecture, no? At sa paulit-ulit na desisyon ng Korte Suprema, ang espekulasyon ay walang puwang sa isang legal na pagdinig, lalo na sa isang impeachment court. Pangatlo, mga kababayan, ang flow of money versus income, no? And that's sa ilalim ng AMLAC at Bank Secrecy Law. Napakalinaw ng leksyon sa banking at accounting na ibinigay ni Senator Alan, mga kababayan. Ang AMLAC, no, ang AMLAC records ay tumitingin sa flow of money, hindi sa kabuuang income o yaman ng isang tao. Ang ₱1 milyong na pumasok, inilabas, ipinasok sa deposit at lumabas ulit sa loob ng isang buwan, magmumukhang 4 na milyon, no? Sa talaan ng daloy ng pera. Pero ang totoo, mga kababayan, ₱1 milyong lang yon. Ang pagpilit ni Jukno na gamitin ang kabuuang flow para palabasing may bilyon-bilyon ang isang opisyal ay isang tahasang pagbaluktot sa diwa ng Republic Act number 1405 o yung Bank Secrecy Law, mga kababayan, at ng Anti-Money Laundering Act. So, ito ay pandilin lang sa publiko para mag-imbento ng maling impresyon. At napakalaking kahihiyan yan. Isang sikat na abogado, gumagamit ng selective justice at panggigipit, pero nang hilingan ng legal na batayan ni Senator Alan, ngumanga at sumang-ayon na lang. Sabi niya, precisely. Diba? At para sa pagtatapos, mga babayan, iwanan natin ng pinakamataas na batas ang salita ng Diyos, no? Dahil ang taong gumagawa ng bitag, nag-aakusa batay sa baka sakali at naghahanap ng butas para lang mapabagsak ng kapwa, no? May malinaw na babala sa Biblia. Ayon sa Proverbs, chapter 26, verse 27, mga kababayan, it states there, ang humuhukay ng gansyong bitag ay siya rin ang mahulog doon. At ang nagpapagulong ng bato, sa kanya rin ito ibabalik. No? So matuto tayo, ang batas ng tao, mga kababayan, ay pwedeng subukang paikuti ng matatalas na dila. Pero ang Diyos, mga kababayan, ay hindi nadadaya. No? Ang bitag na hinuhukay ni Jukno para sa iba, gamit ang espekulasyon, mga kababayan, at pangingisda ng ebidensya, mukhang sila mismo ang nahulog ngayon dahil sa sarili nilang pag-amin sa Senado. Ang batong ipinagulong nila para makasira ng reputasyon, mga kababayan, bumalik at dumagan sa sarili nilang dila. Kaya sa mga anti-Duterte dyan, na hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin. Gising!
narinig niyo naman ang pag-amin. Precisely raw. So, ibig sabihin, ang pambato ninyo, nangingisda lang ng ebidensya dahil wala talaga silang hawak na patunay laban sa pamilya Duterte. So, here, ito yung POV ko at ang point of view ko ay laging nakabase sa katotohanan at solidong batas. Thank you so much for watching my vlog. Hanggang sa muli!